Banjo Merano po para sa panlasangpinoy.com. Magluluto tayo ng crabs with miswa and patola. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Gagamit tayo ng crabs. Sa pagkakataong ito, ang gamit ko dito ay blue crabs o alimasag. Meron din tayo ditong patola, miswa or Chinese vermicelli, green onions, garlic at ginger, at onion. Gagamit din tayo ng fish sauce or patis, ng water, ng ground black pepper, at ng cooking oil. Nag-uumpisa na naman lumamig dito sa Chicago, kaya naisipan kong magluto ng sabaw ngayong araw na to. At itong unang sumagi sa aking isipan, ang crabs with miswa and patola. Huwag na nating patagalin, umpisa na nating lutuin ito. Nag-init lang ako dito ng cooking oil. At ngayon mainit na yung cooking oil, igigisa na natin yung dinikdik na bawang at yung luya. Nilalagyan ko to ng luya para makatulong na matanggal yung langsa dun sa alimango, sa alimasag na gagamitin natin. Igigisa lang natin to sandali hanggang sa mag light brown na yung bawang. Then ilalagay natin kaagad yung sibuyas. Lulutuin lang natin yung sibuyas hanggang sa lumambot ito. Napakadali lang gawin. At pagkatapos, ilalagay na natin kaagad yung ating alimasag. Sa pagkakataong ito, pwede na natin ilagay ang ating alimasag. Kaya na masabi ko kanina, ang gamit ko dito ay yung blue crabs. Pero hindi na blue yung kulay nito. Orange na dahil na-steam ko na to. Dahil nung nakarang linggo ko po ito nabili. At mainam na rin itong pagkakataon na to para may kwento ko sa inyo kung ano nangyari dito. No? Itong alimango, itong alimasag na gamit natin, kadalasan, pinakamaganda dito, gamitin yung live crabs. Pero kung meron kayong nabili na live crabs pa, na may plano kayong lutuin to ng, a few days or a few weeks after, pinakamaganda dito ay isi-steam muna natin bago natin ilagay sa freezer. So, hindi natin i-freeze or i-frozen kagad yung alimasag o alimango. Pinakamaganda, isi-steam muna natin gaya ng ginawa ko. At gaya din ito, ngayon, gagamitin ko na, ito ko lang to from the freezer at ilalagay ko na dun sa dish para maluto. So, lulutuin lang natin kung alimasag along with the onions and garlic ng ilang minuto. Then after this, ihalo ko na yung fish sauce o yung patis na nagpapatulong na magpalasa dito sa dish. Kung hindi kayo masyadong fan ng patis, kung ayaw ninyo ng patis, pwede kayong gumamit ng salt as an alternative ingredient. Pagkalagay natin ng patis, ilalagay na natin kaagad ang water. At papabayaan lang natin itong kumulo. Once na kumulo na yung liquid, pwede na nating i-simmer ito. Kailangan nating i-simmer dahil kailangan nating ilabas dito yung lasa ng alimango. Kailangan nating lutuin yung alimango pa ng mas matagal along with the garlic, onion, and ginger. Kung sa ganon, mas magiging malasa yung broth nito. So, tatakpan lang natin at i-reduce lang natin sa simmering temperature ng ilang minuto. At pagkatapos nito, ihalo na natin yung iba pang mga ingredients. Alright, tapos na natin i-simmer itong alimasag. Sigurado ko na napakalasa na itong soup na ito ngayon. Maglalagay lang ako ng ground black pepper. At ihalo na rin natin yung ating patola. Pinakamaganda dito yung murang patola pa lang. O yung batang patola yung gagamitin natin. Alam naman natin ang patola, bukod sa pagluluto, pwede rin natin itong gamitin sa ibang paraan.
So para makasigurado tayo na yung pinakamagandang klase yung magagamit natin, yung pinaka bagong patola, yung pinakabatang patola yung pipiliin natin. Alright guys, so lutuin lang natin to. Mahaluin lang natin. At pagkatapos nito, ilalagay na natin yung ating miswa or Chinese vermicelli. Napakabilis lang din maluto ng miswa, kaya inuhuli ko yon. And guys, itong dish na to, in general, napakabilis lang din at napakadaling lutuin. In less than 30 minutes, pwede nyo na itong ma-enjoy. Marahil karamihan sa inyo nagtatanong, kailan ko pwedeng ilagay yung miswa? So ito yung cue ninyo, ito yung ating palatandaan. Pagkatapos nating mailagay yung patola, hintayin lang natin na mag-reboil itong sabaw. Kagaya ng nakikita ninyo, makaraan ng 1 minuto ng pagkulo ng sabaw, pwede na natin ilagay yung miswa. At yun ang gagawin ko ngayon. So ilalagay lang natin yung miswa. Mas maganda kung isi-separate na natin to para maiwasan natin magbuo-buo. At hahaluin na natin kaagad. Lulutuin lang natin to sandali. At ilalagay na natin yung ating pinaka-final ingredient, which is yung green onions o yung dahon ng sibuyas. Ilalagay ko na yung dahon ng sibuyas. Hahaluin ko lang ito. At lulutuin ko lang ng ilang minuto pa. At pagkatapos nito, ililipat ko lang sa isang serving bowl. At pwede na natin itong serve. Alright guys, pagkatapos nating mailagay sa isang serving bowl itong ating soup, ito na yung magiging itsura nito. Kung gusto ninyong makita yung exact measurements ng mga ingredients na ginamit natin, pati na rin yung iba pang mga recipes na I'm sure na magugustuhan ninyo, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com ha. At syempre, please guys, kung nagustuhan niyo itong ating video, mag-subscribe lang kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Ito na ang ating crabs with miswa and patola.